Listadong positibo sa radiation ang isang planta sa Misamis Oriental na gumagawa rin umano ng mga substandard na bakal. Ang may-ari, kapatid umano ni dating Duterte Presidential Advisor Michael Yang. At nakatutok si June Veneracion. Nakababahala ang napag-alaman ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI sa niraid na planta ng bakal sa Tagoloan, Misamis Oriental. Matapos kasi ang kanilang pagsusuri, lumabas na positibo ito sa radiation. There are some areas in the site that have some elevated radioactivity, but we assure you that this radioactive materials that is present in the site has already been contained. Nadiskubre pa ng mga otoridad na sa kabila ng panganib na dulot ng radiation, hindi pinagsusuot ng personal protective equipment ang mga sinagip na Pinoy workers doon. Pero ang mga undocumented Chinese workers na nagtatrabaho sa planta, todo ang proteksyon. Filipinos are not disposable labor. Filipinos must never be subjected to unsafe working conditions. Sabi pa ng PNRI, dahil radioactive ang raw materials na ginagamit ng Philippine Sangia Steel Corporation, kaya radioactive rin ang final product. Ayon sa mga otoridad, substandard din daw ang bakal na gawa ng planta, kaya may panganib sa kaligtasan ng publiko. We know na yung distribution nitong mga materials na to, widespread to. Ang naturang planta ay pagmamay-ari raw ni Tony Yang, kapatid ng dating Presidential Economic Advisor ng Duterte Administration na si Michael Yang. It was established 2017. So from the time na ni-establish yan, siguro dun yung simula niyan. Michael Yang is a very powerful personality at that time. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng kumpanya. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sa halip na hanggang 3 linggo lamang inabot ng siyam-siyam ang retirement pension ng isang SSS member. May nagkamali sa kanyang record kaya nagpasaklolo siya sa inyo. Kapuso Action Man! Disyembre 2025 pa nagretiro bilang private school teacher ang ngayon 64 anyos na si Merly. Pero ang inaasahan niyang retirement pension mula sa Social Security System o SSS, inabot umano ng siyam-siyam. Nung ako po ay nag-file ng aking retirement benefit, 3 beses ko siya final, pero hanggang ngayon, wala pa pong nangyayari. Normally, sinasabi nila, 2 to 3 weeks lang ay i-release na yon. So, pag-follow up ko sa SSS Cubao branch, sinasabi nila na medyo meron daw pong error doon sa aking data. Ang lumabas na error sa SSS record ni Merly sa halip na taong 1986. Nagsimula na raw siyang maghulog ng kontribusyon noong 1968 kung kailan 5 taong gulang pa lamang siya. Paano na 5 years old and 9 months pa lang ako, paano ako nagkaroon ng contribution? So, very evident naman na hindi naman ako nagtrabaho at saka 68 and 86. So, parang klarong-klaro na merong error nga doon. Dahil sa nakitang error, ilang beses na-reject ng SSS ang claim ni Merly. Nakapagbigay linaw ho ba sila sa inyo kung bakit daw ho na-reject yung inyong application? Si Cubao ang nagsabi kasi nga 1968 nakalagay. So sabi ko, anong gagawin ko sa parte ko? Okay, ang laking perwisyo. Ngayon wala na akong work, nag-retire na nga ako. Dapat po ini-enjoy ko na yung retirement benefit ko, di ba? Paano yung pambili ko ng maintenance medicines ko? Opo. Saan ko kukunin yun kung hindi nila nire-release pa hanggang ngayon? Meron ho kayong panawagan sa SSS? Panawagan ko po sa inyo, kung ano man po ang problema, gawan nyo na ng aksyon. Sinamagan namin si Merly sa SSS Cubao branch para maisangguni ang kanyang sumbong. Paliwanag ng pamunuan, nagkaroon ng error sa record ng miyembro. Pero sa ngayon, naitama na nila ito at mapoproseso na ang retirement pension ni Merly. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.
Angat ang galing ng kapuso sa kauna-unahang Tagak TV Awards ng University of Makati o UMac. Narito ang report ni Von Aquino. 24 oras! Ginawa na ng Excellence and Innovation in Interactive Digital Journalism ang 24 oras sa Tagak TV Awards ng University of Makati. Most Innovative News Anchor naman si Mel Tiangco. Ang kapuso mo Jessica Soho, wagi ng Excellence and Innovation in Technology Enhanced Educational Programming Award. At Most Innovative Host si Jessica Soho. Excellence and Innovation in Transformative Narrative Drama Award naman ang Maria Clara at Ibarra. Habang Most Innovative Love Team sina Barbie Forteza at David Licauco. Wagi rin ang Family Feud ng Excellence and Innovation in Gamified Knowledge and Entertainment Award. Si Dingdong Dantes, Most Innovative Host. Ang The Voice Philippines, ginawa na ng Excellence and Innovation in Talent Discovery. Most Innovative Coach Duo sina Paulo Benjamin at Miguel Benjamin Guico. Ang It's Showtime ang nakakuha ng Excellence and Innovation in Interactive Entertainment Award. Habang ang host nitong si Vice Ganda ay may Excellence and Innovation in Interactive Entertainment Hosting Award. Likha mismo ng grade 11 students ang mga trophy na ibinigay sa awardees. At may kanya-kanyang kahulugan nila ang mga ito sa innovation at media representation. Von Aquino, Nakatutok, 24 oras. Habol na sa road trip. Ngayong patapos na ang tag-init. Kung budget ang problema, sagot ka ng Pampanga na meron ding beach, pati nga parking pang flood control. Ang tour guide sa ating last destination for this special series, ang Kabaleng PBB Big Winner na si Mika Salamanca. Tara na't mag-sparkle under the sun sa kanyang home province. Kapag sinabing Pampanga, tiyak pagkain agad ang una nating naiisip. Pampanga has so much more to offer. Let's go! Tara, mamasyal tamo. Welcome to my hometown, San Fernando City, Pampanga! Sa mga dagat na dyan pero tight ang budget, dito sa loob ng San Fernando, Pampanga, meron tayong man-made beach. Paano nyo po na-start tong man-made beach na to? Ang main goal po talaga namin dito is ma-experience ng mga taga-norte kung ano yung beach life nito. Perfect pasyalan din dito sa San Fernando, Pampanga, lalo para sa mga health buff ang Rainwater Park. Ito ay isang wellness park kasi maraming mga open spaces that can be used for different activities. No? So maraming mga nag-walking at saka tumatakbo dito. Then marami na rin mga nag-yoga. Different activities that can be enjoyed by families are done during weekends. That was also developed to help mitigate yung flooding problem. Ang function niya is to hold rainwater as much as almost 4 million gallons of water. Ano ba yung kinikrave natin tuwing mainit? Halo-halo! So what's interesting about this halo-halo is tatlo lang yung ingredients nila. Yan beans, halayang gatas, damulag, cream corn. Maya Payaldo, Kabale, nandito naman tayo ngayon sa Florida Blanca, mga less than 1 hour away sa San Fernando, Pampanga. Ang next natin pupuntahan, Palacol River. Let's go! Ha! Hello! Mekeni! Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo.
bata ako, ganito yung lagi kong kinakain. Tingiling-giling-giling-giling, gumagano. Ng tubig, guys. Lamig-lamig ng tubig. Alam niyo ba, guys, na itong Palacol River ay tinatawag ding summer place ng mga lokal dito dahil sa napakalamig at napakalinaw na tubig nito na nanggagaling sa bulubundukin ng Zambales. Kaya naman pag summer, ito yung perfect na pinupuntahan nila. They have more than 400 cottages na pwede niyong rentan for as low as 300 pesos. Grabe, ang sarap naman ang niluluto ni ate. Nagdiderang-derang siya. So, paano po yun pagka, for example, sobrang init, pag summer talaga, yung tubig po ba dito tumitigil, like natutuyo, or tuloy-tuloy talaga siya? Hindi po siya natutuyo. Tuloy-tuloy lang po ang pag-agos ng tubig. Kaya po maraming mga turista o mga ibang mamamayan na talagang nagpupunta dito dahil sa tubig. Lagas-gas ng ilo. At dahil nasa culinary capital of the Philippines tayo, dapat natikman natin ang pinagmamalaking pagkain ng mga Kapampangan. We have here the rellenong bangus, tidtad with puto, in Tagalog, dinuguan, hilayin, pansit luglog with pitichan, okoy, sisig, beef caldereta, beef kare-kare, tibok-tibok, and hot batirol. Favorite Kapampangan food ko talaga, hindi na ako lalayo, sisig talaga. Ini kuya, tidtad. Tidtad po. Tidtad kay. Kuhol. Kuhol. Kami dito sa Pampanga, lagi namin sinasabi na may sarili kaming version ng samgyupsal, which is itong buro. Buro siya. Masarap siya sa gulay. Isasawsaw mo yung gulay sa kanya, tapos isda. Sarap. Isasawsaw mo sa dito sa dip niya. Nasa Pampanga ka, masarap yung pagkain, masarap mabuhay, masarap makisalamuha sa mga tao dito kasi lahat ng mga tao dito, lagi silang masaya, very welcoming, approachable, very warm. And yun yung masasabi ko, manyaman tumira sa Pampanga. Para sa 24 oras, ako po si Mika Salamangka, reminding you, sparkle under the sun. Sa ibang balita, umalma ang kampo ni Senator Bato de la Rosa sa hiling ng Office of the Solicitor General na ibasura ang petisyong harangin ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa senador. Pagdidiin ng kampo ni de la Rosa sa isinumite nitong dokumento sa Korte Suprema, hindi naman na nila hinihiling na mapawalang sala ang mambabatas. Ang hiling lang nila ay bago arestuhin ang kahit sinong Pilipino sa bansa para sa isang international process, ay masiguro munang pwedeng ipatupad ang proseso na yan alinsunod sa mga batas ng Pilipinas at batay sa pagsang-ayon ng isang lokal na korte. Dagdag ng kampo, malinaw na hindi dumaan sa official government channels ang sinasabing ICC warrant. Iginit din nilang hindi maituturing na fugitive from justice si De La Rosa dahil hindi naman siya lumalabas ng bansa o sumuway sa anumang utos ng korte sa Pilipinas. Kabilang sa hiling nila sa korte ay pagbawalan ang DOJ, DILG, NBI, PNP, PCTC at si former Senator Antonio Trillanes IV na arestuhin si De La Rosa at dalhin siya sa labas ng bansa. Pinaghahanda ang publiko sa malalakas na bagyo na posibleng mabuo sa pagsasabay ng habagat at Super El Nino mula po Hunyo hanggang Agosto. Nakatutok si Mark Salazar.
Ang malakas na buhos ng ulan nitong weekend, nagpabaha agad sa ilang lugar sa bansa. Wala pang habagat o bagyo niyan ha. Sabi ng Pag-asa, dapat maghanda na, lalo simula June hanggang August. Tinatayang with 92% probability ang pinagsanib na habagat at Super El Nino. Marami tayong mga heavy rainfall event dahil mga enhanced southwest monsoon ang posible nating maramdaman. Kasi kapag El Nino, mahina yung easterlies, nagiging westerlies. And then may instances na nagre-recurve yung ating mga bagyo during June, July, August. Kapag nagre-recurve yung ating mga bagyo, yan din yung humahagod at humahatak ng habagat natin. Very strong El Nino ang tawag ng Pag-asa sa Super El Nino kung tawagin ng iba. Pero pareho lang yun base sa panukat ng Pacific Ocean surface temperature. Kasi yung isang model na pinagbasihan nila, nakikita is more than 3 degrees o more than 3.5 yung warming na talagang very strong El Nino kung matatawag. Ang sidhi ng inaasahang Super El Nino, huli raw naranasan noong pang 1870s. At sa historical data, tuwing malakas ang El Nino, mas konti man ang bilang ng bagyong pumapasok sa atin, mas mababagsik naman. Either malakas ang hangin or maraming ulan. Posibleng walang ulan, kukunti ang ulan pero malakas ang hangin. So ganun po ang characteristics ng ating mga bagyo with this El Nino. Base sa datos na nakalap ng GMA News Research, noong 2023 to 2024 El Nino period, 9 na tropical cyclone ang pumasok sa bansa. Noong El Nino 2018 to 2019, 10 tropical cyclone ang pumasok, kabilang ang Tropical Depression Usman, na pumatay ng mahigit 100 katao. El Nino cycle din ang pumasok ang bagyong Lando sa Pilipinas noong 2015. Sa mga ganitong events, pinaghahanda ng Pag-asa ang national government at local government units. Lalo na't luma at hindi na angkop ang karamihan ng urban drainage systems at flood control infrastructure. Intensity, duration, kasi heavy downpour siya, ilang oras lang na gano'n na kaagad kalakas yung ulan. Or pwedeng mahina or malakas yung ulan pero tuloy-tuloy naman. Malayo pa pero pagkatapos ng ulan sa panahon ng habagat, posible ang mahabang tagtuyot na magpapadapa sa ating food production. Kung pinoproject natin na ito ay magiging very strong El Nino, ang possibility kasi mga around October, November, December season, dun siya magpipik ang El Nino, dun yung nakikita natin. So, ibig sabihin, andun yung mga simula ng mga impact ng prolonged dry spell or posibleng drought condition. Makikita natin by end of the year, towards end of the year hanggang first quarter, dun natin nakikita na halos yung ating buong bansa ay mataas ang possibility ng significant reduction sa tubig ulan. Matagal na raw nilatag sa Task Force El Nino ang preparedness at mitigation measures na makikita natin kung epektibo sa aktual na El Nino. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Pinaiimbestigahan ng isang kongresista sa ombudsman ang mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng flood control project sa unang distrito ng Davao City. Alegasyon ni ACT Party List Representative Antonio Tino, lumabas sa kanyang investigasyon na 80 questionableng mga proyekto ang mayroong overlap, doble ang pondo, wala sa lokasyon, walang detalye ang kontrata o hindi tapos. Sakop ng investigasyon ang 121 flood control project sa Davao 1st District mula 2019 hanggang 2022. 49 sa mga proyekto may insertions din umano sa Kamara, habang ang 10 ay walang otorisasyon sa ilalim ng General Appropriations Act. Kinwestiyon naman ni incumbent Davao 1st District Representative Paulo Duterte kung bakit namimili umano si Tino at kung bakit hindi inireklamo ang mga engineer, contractor at mga politiko na konektado sa mga questionableng flood control project nationwide. Bakit anya sa Davao City lang nakatutok si Tino habang hindi pinapansin ang anya ay mas malalaking kontrobersya na kinasasangkutan ng kasalukuyang administrasyon?